January 22, Monday, follow-up check-up nga ng aking Junakis. Kaya naman samahan nyo kami for today's video. Medyo malayo-layo nga yun dito sa barangay namin. Kaya nga lagi kami naka-tricycle. Hayaan nyo mga karimix soon, sana naman magka-4 wheels na kami. Wala namang masamang mangarap mga karimix. Libre naman, kaya naman lubos-lubusin na natin. Medyo mahangin nga at talaga namang malamig pa dito sa Lipa. Kaya naman yung t-shirt na regalo na lang ng ninang niya na may hood ang isinuot ko sa kanya dahil bagay na bagay sa panahon. At medyo makulimlim na nga. Buti na nga lang at talaga meron ako mga kalapitang kapitbahay na talagang namamasada kaya madali kami nakakasakay. At maya-maya pa nga nandito na nga ulit kami dito sa Divine Lab kung saan nga na-admit yung Junakis ko. Pero this time hindi kami papa-admit at kami lamang ay may follow-up check-up kay doktora sa pedya niya. Nakikita pa nga lang ng Junakis ko talaga namang umiiyak na. Sino nga ba naman bata ang matutuwa pag dinala nga sa doktor or sa ospital na lalagyan ng Dextrose sa tuturokan? Sa ngayon mahirap talagang paliwanagan dahil 3 years old lang siya, pinapakalma ko na lamang siya. Pag nakakakita nga siya ng nurse at doktor talagang natatakot siya. Stop crying. Let go. O diba, rinig na rinig nyo, let's go home na raw. Mabuti na nga lang may dala ko Skyplex at napakalma ko naman siya habang waiting nga kami nang tawagin kami ni doktora. At habang naghihintay nga kami, sinukat ko na nga rin yung height niya. At talagang lagpas 3 feet na nga siya. Dito na nga kami pumwesto dahil kami na nga ang susunod maya-maya pa. At sa mga nagtatanong nga kung sino ang pedya ng anak ko ay si Doktora Sara Susan Di Puentabella dito sa Divine Lab. After nga ng lahat at kami nga ay magbabayad na at okay naman lahat, itutuloy lang mga vitamins niya at kailangan lang mapataas ang hemoglobin niya dahil anemic nga siya. Inopen ko na nga rin kay doktora yung pagiging constipated nga ng anak ko at nagbigay naman siya ng gamot na pwede niyang inumin pagka nga hindi siya makapupo. Inabot na nga rin kami ng ulan at thanks God at nakasakay naman din naman kami kagad bago pa bumuhos ang ulan. Nakamangot na nga ang bata at masama ang loob dahil nag-aakit nga sa SM pero kung hindi naman umuulan dumiretso na nga kami sa SM dahil plano ko nga paglaruin naman. Naisipan ko nga na sa susunod na araw na lang dahil wala naman kami dalang payong. Pagka uwi nga namin ng bahay, nakapagluto na si Habibi ng nilaga na ni-request ko nga dahil yan ang kailangan ng Junakis ko kahit hindi nga ako kumakain ng pork. Ako na nga lang ang mag-a-adjust dahil kumakain naman ako ng gulay at ng mais. Syempre at ang sabaw-sabaw, pwede na sa akin dahil si Habibi naman ay kumakain ng pork at kailangan nga ng aking Junakis. Take note mga karimix na ko-control ko na yung pagkain ko mula nung magkasakit nga ako. Hindi na nga ako lamon kundi kain na lamang. Na sana naman nga ay magdire-diretso. Dahil sa totoo lang, hindi rin naman talaga maganda ang sobrang taba. Pero hindi rin naman maganda ang sobrang payat. Yung sakto lang dapat. Mabuti na nga lamang at mahilig ako sa gulay kahit hindi ako mahilig sa VIP at ang pork. Kaya nababalansi ko nga ang aking dugo. Ano daw? Kung noong unang pagpapakabit ko nga ng brace, ako'y hirap na hirap kumain. Ngayon wala na akong pakialam sa aking brace. Ilang araw na nga lang, actually tomorrow na, pero isasabay ko na sa follow-up check-up ko rin sa Miyerkules. Pagsasabayin ko na nga lang sa Wednesday sa follow-up check-up ko nga kay doktora about nga sa aking infection. Mataas din kasi ang UTI ko mga karimix. Kaya nananakit ang tagiliran ko. Halos katabi kasi ng clinic ni doktora ang aking dentista, yung clinic din nila. Kaya naman pagsasabayin ko na ng isang punta. After ko nga makakain at ng lahat ng kailangan kong gawin at to the upo naman tayo dito at nakataas pa nga ang paa. Magbibisi-bisihan na naman nga ang person. Yan nga ang araw-araw na trabaho ko.